Magkakaibigan sina Mark, Jessa, Liam, at Noel, pawang mga college student na sabik sa bakasyon matapos ang isang mabigat na semestre. May isa pa silang kaibigan, si Rico, tahimik ngunit palangiti, na matagal nang nagyayaya sa kanila. May fiesta sa probinsya namin sa Cotabato, sabi ni Rico. Libre ang tulugan. Masaya roon. Sama kayo. Dahil pagod at gustong mag-aliw, pumayag silang lahat. Mahaba ang biyahe. Habang papalapit sila sa baryo ni Rico, napansin ni Jessa ang kakaiba. Walang signal, walang ilaw sa daan, at parang iisa ang halma ng mga bahay. Pagdating nila, sinalubong sila ng mga taga-baryo. Lahat ay nakangiti, pero walang umaabot sa mata ang ngiti. Normal lang yan, sabi ni Rico. Ganito lang talaga kami rito. Kinagabihan, nagsimula ang pista. May handa, lechon, kanin, duguan, mga pagkain hindi nila kilala ang pangalan. May tugtugan, may sayawan, pero walang bata. Walang lasing, walang masayang tawa. Napansin ni Mark na walang kumakain ng handa ang mga taga-baryo. Sila lang ang pinipilit kumain. Tikman nyo pa, sabi ng isang matanda. Bihira lang kami magkaroon ng bisita. Bandang hating gabi, napansin nilang nawawala si Liam. Hinahanap nila ito hanggang sa makarating sila sa likod ng baryo. Isang malaking kubo na may nakasabit na mga banderitas at tumutulong dugo sa sahig. Sa loob, nakita nila si Liam. Nakagapos, nanginginig, at napapalibutan ng mga taong unti-unting nagbabago ang anyo. Humahaba ang mga panga, nangangitim ang mga mata, bumubuka ang likod, lumalabas ang pakpak, mga aswang, at sa gitna nila, si Rico. Pasensya na, malamig niyang sabi. Tradisyon ito, tuwing fiesta, kailangan ng handa. Nagkagulo, tinangka nilang tumakas, pero isa-isa silang dinadampot. Si Mark, hindi na nila narinig pang sumigaw. Si Jessa, hinayla papunta sa dilim habang humahagulgol. Si Noel lang ang nakatakbo. Hinabol siya ng mga sigaw, ngaspang natawa, at tunog ng mga pakpak sa hangin. Sa huling sandali, narinig niya ang boses ni Rico sa likod niya. Babalik ka rin. Natagpuan si Noel kinabukasan sa gilid ng kalsada. Duguan, tahimik, at hindi na muling nagsalita tungkol sa nangyari. Mula noon, lumipat siya ng tirahan, iniwasan ang mga pista, at hindi na muling nagkaroon ng kaibigan. Dahil sa tuwing may nag-aaya ng bakasyon, naaalala niya ang mga ngiting hindi umaabot sa mata, at ang pistang ang handa ay tao. At hanggang ngayon, kapag may fiesta sa malayong baryo, may isang bakanteng mesa, may isang plato, at may handang naghihintay.